bago ang introduction. Ito ang sisig na version ng mismo. Ayun. Ayon naman kay Harvard 2016, ang abstract daw ay mula sa salitang Latin, abstractus, na nangangahulugang thrown away o extract from. Sa modernong panahon at pag-aaral, ginagamit ang abstract bilang buod ng mga akademikong sa Latin na kadalasang makikita sa pelikula o introduction ng pag-aaral. Ito ay naglalaman ng kaligiran ng pag-aaral, saklaw, pamamaraang ginamit, resulta at conclusion. Sabi ito ni Koopman, 1997. Yung abstract daw po, makikita natin siya sa pinakaunahan pagkatapos ng title. Pamagat. Tapos, dito daw sa abstract, yung kabuuan ng pananalisis, di ba madami yun? Kumbaga, binubuod na yun. Tapos dun sa buod na yun, dapat nandoon lahat yung kung ano yung nilalaman ng buong pananalisis. Nag-gets mo ba? Ito ang sisig na version ng mismong papel. Pinaalam nito sa mga mambabasa ang paksa at kung ano ang aasahan nila sa pagbabasa na isinulat na artikulo o ulat. Ganun nga yung dun sa abstract, dapat ang target nun ay malaman na agad ng mambabasa kung ano yung nakapaloob dun sa mismong artikulo. Dapat na-gets na nila agad kung ano yung nilalaman ng buong artikulo. Sa kabila ng kaiksian ng abstract, kailangan makapagbigay pa rin ito ng sapat na description o impormasyon tungkol sa laman ng papel. Yung katulad ng pinaulit-ulit kong sabi, dapat nandoon na lahat. Kompleto na yun. Walang dagdag, walang bawas. Dapat kung ano lang yung nandoon sa buong pananaliksik or ayon na artikulo, dapat ayun lang. Wala nang dapat pang dagdag, walang bawas. May dalawang uri yung abstract. Ito yung descriptibong abstract at informatibong abstract. Yung sinong gusto magbasa? Mag-take notes kayo kasi baka after nitong discussion meron tayong quiz. Yung mahalaga lang. Sino gusto magbasa ng descriptibong abstract? Share. Descriptibong abstract. Inilalarawan nito sa mga papasa ang mga kapunahing ideya ng papel. Makaloob dito ang kaligiran, layunin at tuon ng papel o artikulo. Kung ito ay papel, nananaliksik, hindi na isasama ang pamamaraang ginamit, kinalabasan ng pag-aaral at kultur. Mas karaniwan ito ginagamit sa mga papel sa humanidades at ang panlipunan at sa mga nasalaysay na Sa descriptive po, nakahawak po siya sa describe, sa Tagalog, ilarawan. Dapat, sa dalawang uri kasi may descriptivo tapos informativo. Sa descript, inilalarawan yung nito sa mambabasa yung pangunahing idea na papel. Tapos, nakapalog dito ang kaligiran. Ang kaligiran po ay background information. Ang kaligiran ay sumasaklaw or pumapatungkol sa kung saan, kailan, paano nangyari or nagsimula yung suliranin. Mas ginagamit daw siya sa
lipunan, social science, and doon lang siya, ayun lang yung doon lang siya focus. Doon siya ginagamit. Sa informatibo, sino gusto magbasa? Basahin mo natin. Pinahalo dito ang mga magbabasa ang mga mahalaga bibigyan ng papel. Ito po dito ang kaligbiran, ayunin, lubon, metodolohiya, resulta, at solusyon ng papel. Ito, pangalawang percent ng haba ng buong papel at isang talata lamang. Mas karaniwan itong ginagamit sa larangan ng ang paghab at Ito naman nagpapahayag naman siya sa makabasa yung mahalagang idea ng papel. Dun sa laki, ay, di ba yung buong papel,